Yona. Shoutout. Shoutout agad? Shoutout agad. Shoutout. Edit mo ba ba tayo? Hindi na. Hindi naman. Maawa ka naman sa akin para may hanap buhay yung tao. Hindi ko na pala yung shoutout. Tayo naman. Walang biya ka. Mapapagod Magandang nagbabagang hapon sa inyong lahat. Kung kayo po ay pinagpapawisan ng singit, ugaliing maligo kada hapon. Magbusta malamig na tubig sa ulo. Ay, simulan mo na sa paa, pare. Bago ka, baka mamaya mo, putang ina, bigla ka nang tumilao ko. Bakit? Ano daw yun? Pare, pag nagbuhos ka daw agad ng malamig na tubig or kahit anong temperature ng tubig, tas sa ulo agad. Mabibigla. Hindi pa na-acclimate yung ano mo pare, sistema mo. So parang pwedeng ikabagal o ikabilis ng tibok ng iyong puso na maaaring magdulot ng kapahamakan. So yan. So tama. Actually ako ganun ako. Kahit anong na. Pag naliligo. Pamuna, no? Mahirap mabibigla. Kasi ganun. Kasi dapat naman din talaga. Kasi ganun din yung kapag ka namatay ka na, hindi lalabas ka sa pintuan ng bahay mo, paa muna. Pag ipapasok din yung masama daw yung pare. Ano daw yun eh. May anong tawag dito? May pamahiin ng mga patay ka na. May isa na patay ka na. Hindi. Baka sa pamilya mo daw eh. Baka hindi matahimik yung pare. May ganun. Tangina, anything na kasabihan tong sa pag may patay, pare maniniwala. Ano lang naman Mac eh. Di ba? Oo. Ito baka mamaya mo mangyari. Huwag maligo. Lalo pag may bakit ganun? Hindi ka na magko-question ng baka. Mamamatay ka. Ayaw. Oo nga. Hindi ko pala gagawin niya. Bakit? Ay puta, naghahanghang ka boy. Talaga? Oo, nagpuputol-putol. Sobra naman na yung ganyan. Bakit naman ganyan? Yan. Ganda-ganda na internet ko. Okay naman na yung speed test ko, boy. 50. Okay. Speed test ako kayo sa mukha. Tingnan mo. Speed testan mo sa mukha yung mga tao. Ayan. Pasko nung Sino na yung bagsuntukan sa mga resort dito? Taas ang kamay. Huwag na kayo makinig sa amin. Putang ina nyo. Ayan. Naghang ka na. Nag-speed test na ako. Tara, ito na yan. Tangin na bad trip. Wala, edit to, puta. Pakinggan natin nag-speed test si Mac. Converge to eh. Kingin ng Converge talaga to eh. Converge din ako. Maayos naman dito sa Manila. Dito hindi. Sa bagay, kailan ba? Kagabi may nakita akong post, parang ibang lugar na naman eh. Parang Pampanga, Bulacan, nakita ko may post na naman yung Converge na we're on it. Yung mga ganun nila. Puta pag nagsisimula na yung mga ganun, we're on it yun eh. May outage. Wala, bumaba na naman pare. Ano na naman yan ang speed mo? Wala, 19. Tangina. Puta. Magpatay ka muna ng camera, brother. Gago ang puta. Patay ka muna ng camera. Gago. Kung patayin kita. Ay, nako. Ayan. Ang pangit pa naman dito. Hindi ko makita yung kausap ko. Para tayo nag-recording ng phone call. Patay ko na rin kayo yung camera ko. Sayang lang din naman bandwidth eh. Yan. Tangin na. Usap tayo ng brown na square tsaka blue na square. Telepono. Ang alangan, boy, buksan mo ang camera mo, di ba? Na naghahanghang. Hindi, maya. Sige, paano naman pag okay na ulit, bubuksan ko. Sige, paliparin ko muna. Lagyan mo, ano ba yung internet nyo parang poso? Lalagyan na sa lubong, bubusan mo ng tubig. Tuloy-tuloy mo lang bomba. Tuloy-tuloy mo kasi hinto, puta. Pabuhay na eh. Yung binubuhay muna. Wala na lang. Hassle yun. Pag ikaw na, tapos puta, fuck, tangina patay, tapos wala kang kasama. Kasi kailangan may tagalagay ng tubig dun eh, habang binobomba mo.
Tapos ikaw mag-isa, tangina bumubuhay ng poso, yun ang pinakamahirap gawin. Bumuhay ng poso mag-isa. At least yun lang pare, bubuhay ka lang ng poso, makakaligo ka na. Iba rito, naliligo na nga, sa magandang swimming pool pa. Putang, susuntukan pa ang putang inang ina, nag-trip nyo. Pati sa La Union may nagsuntukan sa may plot sa Minjetsan pare. Oo nga, may bago nga, may nakita nga ako eh. Yun ba yun yung matabang lalaki? Oh, matabang lalaki, tsaka parang reggae na suit. Sa inaawat sila pa. Wala eh, ipaangasan eh. Sabi sa iyo yung teorya ko, the more na nakikita natin sa internet, parang automatic nagagaya natin eh. Totoo eh, no? Tangina, world star eh. World star! Suntukan. Parang may something na nagtutulak sa ano natin eh. Tangina. Ano yun, parang subliminal na parang, uy, tangina. Nakita ko to eh. Gagawin mo rin yan. Kaya mo yan. Mayabang oh. Kanina pa nakatingin yan sa kabilang cottage eh. Oo, pare, pagka ganun, di ba? Tangina mo yan. Tsaka gaano ka kawiling guluhin yung trip nyo. Alam mo yun? Nagkakasiyahan kayo eh. Regardless kahit gaano kakupal yung kabila. Alam mo yun? Kung kaya mo namang hindi siya maka-encounter. Di ba? Pwede naman yun eh. Susugal mo. Di, mapag-away ako kasi maangas din ako. Kala niya siguro siya maangas. Di niya alam. Ako yung mas maangas dito. Doon tayo nagtatapos. Sa mas maangas. Sino ang mas important? Ilan naman yung mare? Eh, pataasan na naman ang ihi. Bukin ang inang yan. Tsaka sa swimming pare? Pool talaga pang ihi dyan, pare. Padamihan. Padamihan na ihi. Sarap kayo umihi sa pool, no? Oo. Tangina. Nararamdaman na nakatabi mo. Parang ang maligam-gam pala yung tubig. Gago. Sa dagat kasi hindi mo mapapansin pare kung lumabas yung germ sa titi mo nun saka sa ihi mo, wala na, malinis na kapag nahalo na sa tubig alat. May alat eh. Oo. Kaya nga sa pool, di ba meron yung may kulay? Meron na ba sa Pilipinas na gano'n? Yung nagbabagay kulay pag umihi ka? Parang wala eh. Sa commercial ko lang nakikita. Sa Pampers? Hindi ko nga lang nakita yun eh. Turn litmus paper to red, mga gano'n. Nag-iiba yung pH na swimming pool niya, nag-iiba yung kulay. Tangin lang yan. Tapos, tawag dito? Yung ganun di ba? Makikipag-away ka. Kasama mo pamilya mo. Minsan doon ako, parang dapat, di ba dapat kapag kakasama mo yung pamilya mo, kalma ka na ng konti. O baka may pinagpapasikatan ka pa. Depende. Talaga eh. Actually, parang mas delikado kapag kasama pamilya. Sa lalaki pag kasama pamilya mo. Kasi, di ba, sana naman sa mga hayop, gano'n naman talaga min eh. Di ba, magiging protective ka eh. May protector mentality ka. Oo, medyo mas maano ka talaga eh. Pero syempre, hindi naman tayo hayop. So, tao tayo. Kaya meron tayong lamang tayo na dapat kayang mag-control ng emosyon. Tsaka i-assess yung sitwasyon. Oo na parang willing ba ako na payakin yung mga bata dahil naipagsuntukan na talo si Papa? Or upo na lang ako rito at mag-iihaw. Kasi ginugulpe yung papa niya? Maganda ba yun? O traumatic yun? Tama, traumatic yun. Traumatic yun? Huwag ganun. Halika na, bili tayo ice cream. Sana kung kasi lalaki na ng mga anak ko, ang anak mo yung anak ko, pare. Ngayon, pwede na kayo makipagsuntukan. Baka nga ikaw pa ipagtanggol niya, pare. Oo. Si Papa! Si Papa! Bilan natin si Papa! Ganun yung nangyari sa Nabaril, pare. Nagsumbong sa Papa. Singitan ako, Papa. Tapakin natin, tapakin natin. Meron ka naman bago, min. Yung motor, yun ba yan? Yung sa Antipolo. Tapos may bago na naman, Mac. Yung sa naman, pare. Sa Caloocan, may nagrambulan. Tapos bumibili ng milk tea. Bumalik, pare. Binaril lang malapit ang 2 bata sa yeah. God damn it. God damn it, pare. Nakita ko yung dumaan sa feed ko. Hindi ko na lang binasa rin. Wala eh. Puro parang ang dami na nangyayari. Meron pa yung sa bakery. Tangina. Saksaka naman. Putang ina. Oo Kasi Move It, pare. Move It. Speaking of Move It, pare, na nasaksak yung rider sa leg, pare, abong si Mac nga pala may commercial sa Move It. Nasaksak Move It? Bakit? Ay, hindi parang ninakaw yung motor niya.
nakasakay sa kanya, tapos pinagpatid doon, tapos bigla siyang sinaksak sa leeg, min. Tapos pinagsasaksak niya sa katawan. Ang motor lang kinuha, hindi daw kinuha yung pera, tsaka yung mga ibang mga belongings, min. Pero kinuha yung motor. Oo, nakaangkas sa kanya, pare. Pag pagkabagal, pare, inundayan na agad. Putang ina. Wild. Wild, pare. Normal na hold up o pero kinuha yung motor, eh. Parang targeted na tinago sa hold up, eh. Sa pagnanakaw, eh. Parang ganun, eh. Minarkahan siya, ganito, ganyan. Pero putang ina, paano mo makukuha na yun ang binuking mo? Di ba? Baka hindi siya nalo sa limang booking kasi yung pro ng movie, eh. Hindi siya nanalo. Na-trip siya. Sinaksak niya. Siguro init na, no? Gusto niya siguro pumunta sa po. Dahil sa sobrang init, pare, na naksak. Man. Pero feeling ko matagal naman na nangyayari yung mga random na ganyan. Pero na-amplify din kasi talaga ng, sabihin na natin, pare, droga at internet, masama talagang kombinasyon, pare. Kasi naalala mo yung mga tropa na bumabatak. Yung mga bumabatak na online. Kasi lahat na ng ngayon, pare, pwede na ng content, di ba? Pansin mo yun, Mac? Lahat ng mga bagay or lahat ng mga ginagawa mo pwede nang gawing content. May kumakain ng hollow block. Diba? Tangina. So ngayon, iniisip doon ibang mga addict. Yung nagtututok pa ng di ba? Meron pa yung nagtutok pa ng paltik, batak na batak siya na sabi niya, tangina, sunduin niyo ako rito sa ganito. Pakili-kili na talaga yung lipunan. Hindi ko alam. Ang hirap mag-usap ng ng mga bagay-bagay na random topics sa ngayon, pare. Kasi halos lahat nadadaan sa mo, pare. Paangasan talaga, eh. May karahasan. Tayo, no? Merong konti. Pati sino ba yun? Yung content creator, yung ngongo? Sino ba? Yun? Parang si Kuya something, parang tumatakbo ng konsehal, parang gano'n, di ba? Tayo na. Paangas din, eh. Naman yun, parang DDS, BBM naman yata sila. Parang, puntahan nyo ako dito, papawis tayo. May mga ganun pa siya, eh. Tayo nanda mga to. Oo, kasi nga din yun, pare, naging poster child nga ng yun, eh, ng yung toxic masculinity. Dahil uso ngayon siya sa buong mundo, pare. Yung ganito na parang kailangan, mama ka, pare, tangina. Suntukan. Banatan. Yung ako yung tama, hindi applicable sa Hindi ba nila alam hindi siya applicable sa alam mo yun, hindi naman natin alam kung tayo yung tama talaga, eh. Minsan kakalaban mo ng puta. Hindi, ako yung tama kasi, siya kasi mali, eh. Hindi mo alam, tayo na baka mali ka, eh. Or baka kayo mali, eh. Maganda, wala ka lang pakialam. Buka ng yan, eh. Pare-parehas naman kayo, BBS, DDS, tsaka pare-parehas kayo ng profile. Iisa, pare. Yung mga galawan talaga. Ay, no. Tapos, namatay pa si Nora Honor. Namatay ang Santo Papa. Namatay si Haji Alejandro. Namatay si Pilita. COVID yan, pare. Ang tindi nung pneumonia nung kaya no? Nung sa Santo Papa, no? Parang nga talaga, no? Parang COVID nga ulit talaga. Pneumonia ba? Dumala sa kanya? Oo, kasi parang nangyari kay Barbecue, ganun din, eh. Ang lala na ngayon, pare, ng ubo, eh. Fuck. Kaya, pare, parang, ba, tama pa ba talaga tayo na, nandito tayo na tao? Baka binubura na tayo. Ang problema, nag-anak pa tayo. Malay ba natin putakin, hindi natin kasalanan yun, pare. Sabi ng simbahan, mag-procreate tayo, eh. Hindi, tsaka nasa pare, biological mo rin kasi yun, eh. Parang biological makeup mo rin, eh, na na parang mag-procreate. Kasi parang fulfillment nga, di ba, bilang tao. Pagka nagkaanak ka, pare, ito para sa mga hindi pa magulang, no? Parang may isang parte ng buhay mo na nakukumpleto. May malaking piece ng jigsaw mo
na nabubuo kapagka naging magulang ka, eh, may parang naging protector and provider ka na, bro. May something, eh. May something, eh. May nagbabago do'n sa genetic makeup mo, sa mentalidad mo. Unless, sige nga, sabihin nila hindi naman lahat ng gano'n. Pero siyempre pare, may mga outliers talaga, no? Pero most of the time talaga kung ikaw ay matinong tao, no, parang may mararamdaman mo na, ito yung isa sa mga bagay kung bakit ako nandito sa mundong 'to, is yung magkaroon nga ng ano, mag-alaga at mag-ano na parang siguro may reward system na lang din ng ano, yung chemical sa utak mo kapagka hinawakan mo na yung bata na okey. Okay, this is something. May goal ka na, eh, kasi tangible. Ayun, men, ang gusto ko sabihin siguro parang kaya parang may sense of fulfillment ang pagkakaroon ng anak. May tangible, nagiging tangible na yung goals mo. 'Di ba? Puwede, oo. Or kakanood mo ng ABS-CBN, mga GMA, mga gano'n. Or kakasimba. Ang pamilya, Kakasimba mo yan. ano mo 'yan? Tangina, may pinapalo nga yung anak sa semento, eh. Semento, eh, 'no? Hindi, pero kasi I think yun din yung ano nun, eh, parang nakadagdag dun sa mentalidad na yun. Kasi nga, Oo. dati pare lahat ng goals mo sa buhay ay abstract. Abstract, walang restriction, walang time. Halimbawa, gusto kong maging ano pare, successful or maging ano pare, magkamal ng salapi. Nandiyan lang naman 'yan, eh, kung ano, tuloy pa rin naman yung current na buhay mo, may status quo ka lang, eh. Puwede ka rin maghirap talaga, pero wala masyado yung ano, hindi masyadong malaki yung area of effect kumbaga. Kapagka meron ka ng anak pare, tangible na yun, eh. Kapag hindi ako kumilos, patay 'tong batang 'to. Mm. 'Di ba? Or So, sirakin ang merong nagtanong sa akin dati, hindi ko maalala na parang, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Or for example, trabaho. Bakit ka nagtrabaho? Dahil ba para sa sarili mo o para sa pamilya mo? Interesting yun kasi magkakaiba yung sagot. Magkakaiba yung sagot namin. Oo, ikaw? Ang Ako, sagot ang mo? sagot ko siyempre para sa pamilya. Sabi ko kasi puwede ko namang hindi gawin 'to, eh, kung wala na akong Oo, papakainin. puwede. 'Di ba, ba't ko gagawin 'tong putang-inang papasok ako araw-araw alam mo 'yun, pahirapan ko yung sarili ko kung wala naman akong papakainin talaga. Pero yung ibang sagot, ang sabi nila, para sa sarili nila. Although may mga pamilya din 'tong mga 'to, para sa sarili daw Mm. nila yung ginagawa nilang pagpasok. So parang, sabi ko, ba't kaya gano'n? Ba't kaya gano'n? Oo nga 'no. Ba't Baka magkaiba? sobrang laki. Hindi kaya sobrang laki nung ano nila or parang lampas na sila dun sa survival mode, Mac? Kasi tayo Baka puwede. Baka iba yung sitwasyon lang nila 'no? mm. Mm. Kasi kahit yung parang yung mindset nila kahit hindi sila magtrabaho, hindi naman sila automatically maghihirap kundi sila yung parang anong tawag natin dun, hand to mouth. Hindi sila Mm. nag-ha-hand to mouth. Tayo medyo tumalapit tayo sa hand to mouth, eh. Ang pinagkaiba nga talaga ng nasa survival mode, eh, yung binibilang mo kung, ilang araw pa yung mag-ha-hand to mouth kayo kaysa sa medyo may advance kayo na parang pera para sa ganito, eh. Yun, eh. Kaya parang Pa siguro naisip nila, "Oh, okey, para sa sarili." Kasi may extra. May mm. extra. Personal fulfillment. Ito pare kung sabihin natin personal fulfillment 'tong ginagawa natin, papasok araw-araw. Puta kaya naman natin lalo na naranasan mo na Maki yung ginagawa na higa-higa. Puta kung wala talaga tayong anak, misis lang pare, ano na yun, eh, ano parang acceptable yun, eh. Kumita ka ng 2,000 next month, 'di ba? Yung kotse lang din naman din na ibang luxury din dito, although luxury din sa'kin pare yung ano rin yan, eh, comfort din ng mga bata yan, yun din ang iniisip ko. Hindi rin pare, tangina kapag ganito sa atin, mga lumaki ng 90s, mga ganyan, 'di ba? Tapos may babae ka sa isang bubong, imposibleng wala kang anak diyan pare. Tangina yung mga similya nating mga 80s, mga 90s kids, tangina grabe. Bakit Tangina nga kaya bumubunga. bakit nga kaya sa tingin mo ano yung mga dahilan bakit kasi meron nga talagang mga kunyari tagal na, ta's nag-aatagan 'di ba, magkaanak, hindi magkaanak, alam mo yun, hindi naman sila baog, meron, eh, very rare ang dun lang sila dahil lang mag-asawa, 'di ba? Hmm, oo. Parang tangina kayo ganyan, problema ko 'pag pinutok ko alam ko sigurado, puta delayed to next month.
Alam mo yun? Tangina, Sure ball delikado yung po. similya mo eh. Alam mo yun? Ikaw ba? Ano Meron bang ano naman din kasi mo? Anong ano nyo? Ano plano nyo ngayon? ha? Pray. Si God. Tayo na kasi iniisip ko, Jeps. Kasi sa amin kasi wala na eh. Siyempre, si Mrs. Diba, wala na nga uterus, ganyan-ganyan. Oo. So, obviously, wala na talaga. So, talagang only talk sa loob, alam mo yun. Pero iniisip ko lang sa iba na parang, paano kunyari, okay pa yung si Mrs. Men, tangin na, sabi ko sa'yo, baka 12 anak ko ngayon. Tangin na, pare. Delikado tong similya ko, tapos ilibog mo ba? Tangin na, wala delikado. So, ano mo yun nakokontrol? Ah? Ano? May Ano? ano? Withdrawal. Tapos condom. Tapos hindi sukat sa kanya yung birth control eh, yung pills hindi obra. Tsaka abstinence par. Abstinence din. Hello, Mac. Wala ka. Ayun na, nawala na. Oh, hirap. Nawala. Bakit? Dito ako, Jeps. Nandiyan ka lang? Dito ako, Jeps. Ay naman, dito ba ako, Jeps? Kausap lang kita kanina. Hindi, parang ang parang putang sa bagay medyo may edad na rin kasi tayo, so kahit papaano yung pagiging responsable mo eh. Alam mo na yung consequence ng gagawin mo sa mga actions mo, eh, 'di ba? Kaya magiging maingat ka na rin. So withdrawal kung withdrawal, dapat mag-condom kung kailangan mag-condom, yung mga ganun. Sorry, hindi ko kasi wala talaga ako sa mundo na yun. Wala ako sa mundo, sobrang tagal na ganyan. Magmula nung na-operahan si Mrs. Tangina. Minsan kasi talaga i-imagine ko lang na mahirap siyang gawin. Oo, mahirap talaga mapapaisip ka rin kasi talaga na parang minsan nga parang parang iniisip ko parang alam mo yung naiwan ko ba nakasara yung gripo? Naisara ko ba yung gripo? Napatay ko ba yung kalan? Parang ganun din minsan yung mentality mo pagkatapos mo mag-sex. Shit. Oo nga. Hindi ba ako medyo napaputok ng konti? Oo eh, di ba? Oo eh, tangina yung kaperanggot nga lang, di ba? Puta, paano may kaperanggot na naiwan dun? Fuck. So parang ano rin eh, no? Alam mo yung fear mo dati nung may shota-shota pa lang kayo, ganyan-ganyan, di ba? Na parang, paano kung ma-aksidente? Puta, yari kami sa parents, mga ganun. Pag gantong, kahit na sabi mong matanakatira na kayo sa sarili, may pamilya na sarili, parang may ganun pa rin no? May ganun pa rin fear, no? Kasi syempre, pag naglabas ka rin pa ng bagong buhay dito, bibigyan mo na naman, nagdagdag ka na naman ng tao na bibigyan mo ng paghihirap. Alam mo yan? Totoo eh. Tsaka bukod dun yung bukod dun sa yung paghihirap, yung health nyo pa na yung health ni Mrs. dahil nga syempre may edad na rin, hindi na rin dahil di ba naranasan na nga rin namin, nahirapan siya yung sa panganak doon sa pangalawa. Bukod doon sa gastos nun pare, yung delikado siya sa buhay na rin ng asawa mo. Na later in life na parang putang na, pakasarap ka, mamatay naman yung asawa mo. Di ba? So, panganak. Hindi siya, kasi di ba ang uso ngayon, kasi minsan nagtataka rin ako, or siguro matanda na pag daming dyan eh. Siyempre, pwedeng partner, di yun eh. Di ba? Pero parang sila hindi nabubuntis. Alam mo yun? Parang may pills na yata sila ininom ni Jeps, no? Hindi. Medyo mas responsable na pagdating sa reproductive health ng mga kabataan ngayon. Dahil nga medyo aware na rin sila. Although, hindi natin alam yung mga current numbers, baka medyo mataas pa rin talagang teenage pregnancy, di ba? Pero at least kahit pa paano, compared siguro sa numbers natin ng mga nadidisgrasya. Kasi dati ang pinakamalaki talagang birth control, religion. Ang panakot nila, ang Panginoon eh. Oo. Di ba? Yun lang naman yun eh. Kasalanan sa Diyos yan. Disgrasya. Yan. Ang Panginoon tsaka kahihiyan. Yun yung yun yung birth control nung araw. Yan, oo. Nako! Itong anak ni Aling Maring, disgrasyada yan. No, tangina nabangga ng titi. Disgrasya. Nabundol ng titi. Nabundol ng titi. Lasog-lasog ang inunan. Putang ina niya.
Putang ina yan. Kasi parang Di ba? dati, parang ang sarap sana kung noon na, kung iniisip ko na babalik ako sa kabataan, di ba? Nung mga binatilyo tayo. Na parang ang sarap nung gano'n kung may access tayo sa gano'ng klaseng mga birth control, mga pills, di ba? Bukod sa condom kasi tayo nakakatamad talaga yung condom, pare. Kahit mag-condom ka, tatanggalin mo yun, kalagitnaan. Mahal mo ba ako? Tanggalin ko yung condom, di ba? Hindi ko maramdaman eh. Oo eh. Tangin ng mga palusot yan, hindi ko maramdaman eh. Tapos, tangin na babalutan mo yung titi mo, pare. Wala pa ba di ba puto nakarating na tayo sa buwan, hindi pa rin natin magawang masarap magkapag-sex na may condom. Wala pa rin ba yung parang ini-spray lang? Di ba? Yung mga ganun lang, ganun basic. Di ba? O kaya parang paracetamol, di ba? Na lang na pill, parehas kayo ng pill, safe na kayo niyan. Di ba? Parang may app lang sa cellphone, di ba? ChatGPT. Kailangan mag-sync lang, no? Open mo yung app mo. Open ko app ko. Sige na. Sync na. Game na. Putok sa loob. Hindi. Ano kasi, pare, tangina delikado eh. Hindi, tsaka ano mo yun, ingat din sa pills kasi meron din talaga parang hindi pa rin talaga siya super developed. Hindi yung parang nag-iiba yung ugali ng mga babae. Si Mrs. parang nababaliw kapag ka nakaano siya ng pills, pare. Hindi lang. Sinubukan natin hindi hiyang sa kanya. Ano yung Mac? Oo, Ayan, nagbagal ka ulit. Yung net ko to, pare, tangina ng conversion. Yeah. Okay na. Ano sabi mo? Yun, may epekto talaga, men. Hindi lang sa ugali, pati sa katawan mismo ng tao. Kasi si Mrs. noon, pare, tangina yung tigyawat niya sa mukha. Non-stop, pare. Pare, may gano'n, no? Nagbabago talaga. Iba naman, di ba? Tumataba. Mga gano'n. Nangingitim yung leeg. Di ba? Hindi talaga perfect. Ang laki nung kapalit para hindi ka lang mabuntis. Alam mo yan? Tanginang yan. Oo, di ba? Tangina. Tapos hindi naman tayo umiinom. Kung sa lalaki po, tangina, taste yan. Yun yung mga pumangit ako, tangina, sarap magputok sa loob. Ba't kasi babae yung umiinom? Mas willing tayo umiinom ng mga ganyan. Ano side effects? Urong isang daliri sa kamay. Putang inang yan. Inumin niya yung 5. Bigyan mo ang 5. G. O kaya malulusaw yung appendix mo. Sana ganun lang yung mga adverse, di ba? Oo. Hindi mo naman kailangan yun. Sige. Minsan napapaihi ka sa salawal, mga ganun. Putang ina, patos pa din yan tol sa mga lalaki, ha? Inom ka muna. Mapapaihi ako sa salawal nito, eh. Ayaw mo putok sa loob. Ay, sige na, inom na. Inom na nga po, eh. Ito na nga po, eh. Kapalit. Hindi sila mabuntis na ang daming kapalit. So, hindi ko alam ngayon kung gaano naka-updated ngayon yung mga pills na iniinom ng mga kababaihan ngayon, di ba? Para recently lang yun siguro, mga 2 years ago lang yun. Ganun pa rin, min. Kung may nag-improve, ganun pa rin. Medyo pa rin talaga hanapan pa rin daw talaga ng hiyang sa kanila. Puta sila yung mag-eksperimento sa mga katawan nila, kawawa naman yung mga babae. Sila na nga yung mga anak, sila na yung pinaka-apektado pag naputukan. Sila pa yung parang masira-sira yung bait, di ba? Pag ng pills. Labo, no? Delikado, eh. Tapos yun nga, itong yung Hello, men. Lahat yun. Hindi makakatanggap na naman tayo ng reklamo. Mang-ina yan. Hindi mo na ako narinig yan. Oo, nadidinig pa naman kita, men. Pero minsan napuputol, eh. Yun. Kapag hindi nabubuo yung yun lang. Normal ko naman yan. Hindi, iniisip ko yung nga, yung ano naman, paano naman Jeps yung mga ganun nga, yung mga matagal nang magkasama, matagal nang mag-asawa, tapos hindi makabuo-buo, di ba? Na parang pag nakakarinig ako ng ganung sitwasyon, ako kwento na parang tangina, swerte na itong mga to. Sa akin yun, POV ko yun, na parang tangina, swerte na itong mga to. Kaya pwede sila magputok sa loob, only. Hindi sila makabuo, eh. May something, eh.
Yung iba, ang pwedeng sinasabi, kunyari wala namang problema, okay naman parehas yung count ng ano nila, mga ganyan-ganyan. Pero, yung pagiging busy, yung kapag, Yung stress. 'di ba, yan, stress, tas focus ka masyado sa ibang bagay, tas magkaiba kayo ng ginagawa mag-partner, yung sex nyo hindi masarap eh. 'Di ba? Puwede, Parang oo. puwedeng nagse-sex na lang siguro kayo dahil wala, kailangan lang, tawag lang ng laman. Hindi na siya yung masarap. Kaya tignan mo yung mga mahihirap, puta daming anak, eh, kasi putangina talagang yun lang yung kailangan gawin, eh. Gago yun nga sabi ko nga sa'yo pare, yun ang luxury pare, yun ang bisyo, eh, yun ang maging ano sa kanila, eh, parang wala kang ibang form of entertainment kundi kantutan, eh. Mm. Ano ulam? Wala, eh. O tara kantutan. 'Di ba? Pare tangina ulamin ko na lang yung pekpek mo ngayon. Inan yan. Tangina kumakalamig mura pero puta tigas na tigas. Oo. Pagkatapos mo naman hindi ka na nagugutom, 'di ba? Matutulog ka na, oh. Di Oo, mas nakatipid kayo ng malala isang yun. araw. Siguro dun sa mga tao, yung mga hindi naman makabuo, di ko sila naisipan na swerte kasi yung ano na yun, eh, parang ibig sabihin nagta-try sila nagta-try talaga sila dahil meron na silang ready sila emotionally, ready sila yung ano monetarily, meron lang talagang Oo. physiological or environmental factors na umaapekto, eh. Kasi yun yung napalit sa atin eh, nasadlak tayo pareho tayo naging magulang tayo agad ng ano, eh, parang, hindi rin naman natin talaga inaasahan o nandiyan siya siguro sa malayong isip mo na ano, alam mo yun, yung lalaki ka na, "Hindi, pananagutan ko yan, kaya ko naman yan kapagka ano na." Na hindi mo naman din talaga alam yung sinasabi mo, 'di ba? May gano'ng Mm. mentality minsan mga lalaki na parang, "Hindi, kaya ko yan, pangangatulan ko yan, bla bla bla." Pero hindi mo naman pala talaga alam. Eh, itong mga 'to pare, as in talagang ready. Nag-uusap na sila, 'di ba? Oo. Tsaka imagine mo Jeff, yung happiness na mararamdaman nila kapag yung nagta-try talaga, yun 'di ba? Hindi, mag-anak tayo, Hmm, tama. Let's try it. Tas months and months tinatry nila tas bigla sila makakabuo. Yung kasiyahan na makukuha nila dun, 'no? Eh, never natin oo, tapos ma-experience, Jeps, eh. tapos masaklap dun pare, yun nga, na ano naman, yung nakabuo kayo tapos bigla din naman yung iba yung nakukunan, 'di ba pare? So, parang hindi lang din Oo. yun yung sa Mm. mga hindi makabuo na, yung from conception, eh. Meron Mm. naman yung nakakabuo pero hindi kumakapit. Puta, ang laki ng Meron din damage ganun. ang laking damage nun sa emotionally sa inyo kasi nag-isip ka na, eh, pare, Yes. eh, na Yes. nag-imagine ka na, nangarap ka na. Kasi nasadlak Traumatic. ako diyan pare, 'di ba napunta kami diyan sa sitwasyon na yun na parang iniisip namin, paano kaya 'to? Kasi nga 'di ba si Eva, siguro dina-downplay ko lang din naman yung kuwento nung mga ano kapagka pero hindi ko alam talaga medyo nandun kami sa hindi sigurado kung ano na, eh, parang bandang dulo na parang napapaisip na rin kami na mabubuhay pa ba yung bata? 7 months na, eh, kaso nga lang dinudugo-dugo siya lagi na parang medyo komplikado na talaga. Tapos parang 'di ba ang sakit nun na parang pinangalanan na namin, tapos kapagka, ano tawag dito, yung ano na kami kung ano yung ano sa kanya dahil may gender na at lahat tapos kung mawawala sa'yo, 'di ba Mm. parang napaisip na kami nun, eh, napaisip na kami ni misis ng tangina sobrang devastating nun yung trauma na ibibigay sa'yo nung kung mawala Yes. sa'yo nung bata. Oo, Kasi tapos sabi ko yung sa'yo 'di ba? Hmm. siyempre magta-try kayo ulit, 'di ba? Gano'n naman talaga magta-try pa rin kayo ta's yung attempt niyo ulit Medyo bitter na yung second attempt niyo nun men, iba na. Feeling ko nga parang hindi ka na meron na ulit, makaka-attempt dun. nakabuo ka ulit, yun ang doble. Oo, yun nga, eh, paano 'pag nangyari kasi iisipin mo, "Tangina paano kung mangyari ulit yung nakaraan?" Oo, eh, Yun yun, may eh. trauma kayo, eh. Tapos lalo pa yung ano, tangina ito rin minsan dumadaan din sa feed ko yung mga namamatayan ng anak na parang, tangina, do you try for another one? Oh, yeah, Try? oo, eh, 'no, na parang oo nga 'no? Minahal mo, inuwi mo, nag-ano na kayo, may bonding na kayo, tapos puta pare kukunin sa'yo. Tangina pare, ngayon pa lang nagsisikip yung dibdib ko, eh, nagdudugo yung puso ko. Parang ang hirap imaginin, eh, tapos ano, magta-try ka pa ba ulit? Willing ka ba Mm. minsan nga baka hindi na kayo magkatinginan sa mata ng asawa mo ng diretso. Ang Mm. laking trauma na Mm. iiwan sa'yo niyan men. Mm. Mm. Yung tipong ano, yung kunyari ano kayo parehas, 'di ba fertile kayo na parang talagang trip niyo parehas pero mag-aalangan kayo.
Mag-aalangan Na ka. parang, tangina, baka makabuo tayo, tapos mangyayari na naman yung nakaraan. Shit, tangina. So, yun yung mga ano eh. Kaya iba nga, Go, Mac. Ano yun? Sumasayaw pa, di ba? Sumasayaw pa sa Obando ba yun? Sa Obando, sa kay Santa Clara. Sipin mo na lang tayo, min. Ay, anong tag dito na parang, ano yung train of thought ko? Nawala tuloy. Yung kahit gusto ninyo, tayo mga lalaki, pare, tayo pa naman din yung prone sa nag-iisip ng ibang bagay kapag ka nagsisex na. Di ba? Ang hirap kaya mag-focus minsan. Naliligaw yung utak mo eh. Ang lalaki, bago mag-sex, lahat ng bagay, sex ang iniisip eh. Pero kapag ka nasa actual ka na, dun papasok yan eh. Naputa, nasa mid-stroke ka, bigla mo may isip na, ang ina, paano nga kaya kung mangyari ulit yung nangyari nung nakaraan? Putang ina. Kaya na uso yung erectile dysfunction eh. Bukod doon, may kakayang ka pa sa gitna. Ganun pare, parang. Sa babae naman, feeling ko ganun din eh. Ganun din sa babae, syempre. Mas komplikado ang babae pa naman bago maka-attain ng ng orgasm eh, di ba? Oo. Paano kung nag-dry up ka, dinasaktan lang yung pare. Kawawa. Ang weird no, ng mga thoughts ng mga tatay kapag ka, Kaya, parang napag-usapan na natin before to, ayaw natin nakakakita ng mga ganong mga bagay sa Kasi napoproject mo yung sarili mo eh. Lalo na kung mahal mo yung anak mo. Pag hindi mo mahal yung anak mo, okay lang. Ang butang inang yan. Parang hindi ito, ito yung nakaraan pare, napag-usapan natin, ito nakaraan din yun eh. Yung dumaan na naman siya sa feed ko, yung bata rito sa Tondo, nakagat siya ng aso. Ano ba to? Parang February pa yata, pare. Or January. Nagsabi siya sa mama niya, magandang Marso na, wala na pa. Yung pala sinesearch na ng bata na 13 years old na eh, pare, na anong tawag ito na hindi na siya makainom. Sabi niya, ma, hindi na ako makainom ng tubig. Sabi, fuck! Mas nagsabi sa'yo, anak mo, nang mamamatay na ba ako? Fuck! God damn. Fuck! Tapos makita mo parang nawawala sa sarili yung anak mo. Oh, shit! Yung nga lang nilagnat sa idol nung nakaraan, parang puta, para na akong hindi ako mapakali. Oo eh. Parang kahit posible, no? Kasi minsan, iba-iba yung sitwasyon eh. Iba-iba yung sitwasyon eh. Minsan, tangina, healthy yung bata, tapos biglang, bam! Wala na sa'yo. Alam mo yun, may mga ganong kwento. Tangina, depressing na itong kwento natin, Jeps. Di pa tayo topic pa. Ang bigat sa dibdib, putang ina yan. Baka malungkot yung mga listeners natin. Parte ng buhay pare, malungkot mak eh. Parte ng buhay yan pare, na parang puta. Minsan talaga, hayaan natin dumaan sa utak natin yan. Kasi yun yung nagtuturo sa atin na tangina mo, nasa realidad ka pa kasi nag-isip ka pa ng Hindi lahat ng bagay, roses eh. Di ba? Pare, hindi lahat ng bagay roses. Ang hirap kasi sa mga katulad natin din ng mga middle class din. Tsaka yung mga lower middle class, nasa tainayan din. Wala tayong access dun sa yung mabilisang healthcare. Kaya yung mga ganung mindset ng ibang mga magulang, di ba? Gastos, yun sa lahat. Imbis na naintindi mo na lang yung health ng anak mo, health mo, isip mo pa yung gastos. Actually, isa pa yan. Yung gastos din yan. Kahit na, sabihin mong, lalo nahihirapan kayong mag-conceive, di ba? Tapos biglang, okay, buntis na ako. Siyempre, alagaan nun yung extra care dun. Di ba? Oo. Bisita sa check-up na sa OB, kailangan ng gantong gamot, mga pampakapit, di ba? So, medyo may... Huwag na tayong lumayo, kapag ka nakikita mo, mumurahing diaper na lang yung binibili mo para sa mga anak mo, tapos nagka-rashes, pare, tanginan laki ng depression na tatama sa'yo. Sabihin mo, puta, wala ba talaga akong kwentang ama? Hindi ko man lang magbilan ng komportable na diaper tong bata, di ba? Doon ka madudurog sa mga ganyan. Yun talaga eh, yung yan eh. Kaya grounding, maging magulang, grounding tsaka nakakatakot. Araw-araw maging sa anxiety mo yan. Kaya congratulations sa'yo, Aiser Patalin. Isa kang may super similya. Talagang super similya yan. Oo, kaedad natin yata si Aiser, pare. Ang kartada pa. Oo.
Pero ito yun sa ground pare kasi merong din namang mga may kaya o mayaman na talagang hindi biniblessed pare. Kung ginamit ko na yung term na blessed, no? Pero yung talagang kahit anong attempt, nag-try na ng wala. ganito, may mga operasyon pang ginawa, pero wala talaga. Nag-in vitro, mauwi sa pag-aampon. Tapos yung ampon mo, papatayin yung mga kapatid. Yun ang magandang next step doon na parang, di ba? I-consider mo yung pag-ampun kapag kami nga, ni Lea, ni Mrs. may anak na kami, di ba? Dalawa, binatilyo. Pero tumatanda, naggusto mo na ng mga, alam mo yun, gusto mo ulit ng baby, mga ganun. Medyo nagko-consider namin pare na mag-nap. Kasi nga, dalawa lalaki. So parang gusto namin, na baby na babae sana. May ganun din, no? Putang ina, dumang ka rin pala dyan na parang lalo na nung si Ida nagbinata na, di ba? Siyempre, iba talaga yung trip sa buhay. Nakita mo nang lumalayo. Sabi ko, paano pag nangyari yan kay Cheva? Eva. Gusto mo pa rin naman din talagang, di ba? Buti nga ngayon, parang naisipin namin, buenas din yung malaki yung gap. Kasi late pa ni Eva napupulfill pa yung baby needs mo baby mo pa, naiyakap-yakap mo pa. Oo. Paano yan kapag lumaki na? Pero at least okay yun sa Jobs, kahit pa paano babae yan. So, kahit na mag old o baka 15 years old, ano pa rin yan lalo sa tayo, syempre may nalalambing mo pa rin yan. Goods pa rin yan compared sa lalaki. Sana hindi kayo mag-away in the future. Pero sa bagay, kaya naman akong paikutin ni Eva sa daliri. Hindi yan pag tatayang yan, tatay bigay dyan. Wala, bigay talaga pa. Tatay ang bibigay dyan. Yung alam min, kapag nakakita nga ako ng yung tatay na hinahatid yung anak niya sa altar, putang, dudurog ako. Sabi ko, malayo pa to, pero bakit ako naiiyak? Ba't ako naiiyak? Pinalaki mo, tapos kukunin ng iba. Putang ina nila. The only thing that's keeping you sane. Kasi alam mo na ganoon din yung kwento mo Ganoon na naman ginawa doon sa nanay niya alam mo 'yun? Totoo, kinuha mo rin Kinuha mo rin yan So, cycle lang siya Kaya talagang pare, matututo ka din talaga rumispeto sa binan mo lalaki kahit pa paano pare, putang. Lalo kung may anak ka ng babae pa. Ang ina, rumispeto kayo sa mga binan yung lalaki. Lalo kung mabait. Oo. Walang ginagawa sa inyo, pare. Tangina. Rumispeto ka. Ninakaw mo yung anak niya sa kanya. Kasi wala ako iba talaga pwede i-describe, Mac. Nanakawin nila sa iba sa akin. Yun naman yan, pare. Mapapalitan yung espasyo ng puso niya, mapupunuan ng ibang laman. Unti-unti ka nang matutulak. Nandun ka na lang. Part ka na lang ng buhay niya. You're just a part of their past. Nasa present ka man nila. Hindi na ikaw immediate. Lalo na pag nagkaanak na yan. Kaya ibang mga lolo, pare, mahal na mahal ng mga apo. Hindi, yun na yung perks nun sa mga lolo kapag yung anak mo, yung daughter mo, kinasal, di ba? Nambuhay na sa ibang bubong, ninakaw na sa'yo. Pero pag nagkaanak yun, tapos babae din, putya, parang, di ba? Oo. Siyempre, parang may kapalit. Uy, ayos to dalhin nyo lagi dito yung apo ko Huwag yung dyan yung apo ko Tangin naman, di kita ginaganyan ng bata ka, putang ina ka. Patayin kita Mahal na mahal ko yan Pakis ka. Wala. Ang pinaka solid na pagmamahal na nakita ko ay talaga sa lola o lolo papunta sa apo, pare. Wala nang mas puro na pagmamahal na nakita ko sa ganun, men, no? Why? Projection din. May projection, may kasamang selfishness, pero parang puta. Oo. Mas lumalamang din talaga yung nila na. Hindi, kasi ang saya ko kapag nakikita ko yung apo ko parang ganun na yun. Tangina. Kasi lalo tayo, parang tayo sa lola pareho. Oo. Iba Tangina, si lola ko nga umabot pa sa nadali niya pa yung anak ko diba? So, parang ganun parang bakit magulang, tinatry ko i-compare, Jeff, yung kunyari tayo, anak mo, baby, love mo, syempre. Pero iba yung lolo, lola, apo, na baby.
parang magkaiba. Magkaiba yung level of pagmamahal, men. Hindi kasi tayo pare, tayo as magulang ka, aside from love, nagbibigay ka din talaga ng mentoring. Sabagay, yun nga yun. Yun nga yun. Meron din umoko pa ng lolo ka, lola. Wala, magulang yan. Oo. Ang gusto ko lang, yung nararamdaman ko. Kailangan maging masaya ako. At amin na maging yung masaya apo ko. din ang aking apo. Oo. Yan, alam nyo naman na yan lang ang kaligayahan ko, yung apo ko. Tapos hindi nyo pa dinadala dito. Kahit kayo mawala na dito sa mundong ito. Ganun nga yun, pare. Shoutout sa mga palaking lola at lolo dyan at may mga lolo at lola. Or yung mga early lolo-lola kasi meron na rin tayong mga listeners na lolo at lola na rin dito. Oo naman, pare. Oo naman. Kaya masaya, pare. Yun naman siguro talaga yung bawi. Ang problema ko lang dyan, men, ang lagi ko naman iniisip. Dahil nga, siyempre, dahil napakabait ng putang inang utak ni Jeps Gal dyan, di ba? Ang iniisip niya lagi, pare, ang inaabot pa ba ako sa punto maging lolo ako, lola ako? Ay, maging lolo ako. Kasi may sakit ako eh. Oo no? Lang yun. Kinumpute mo na ba? Hindi pa nga ako nagko-compute na masyado, Mac. Pagka iniisip ko yung math, putang ina, parang, medyo teka-teka tayo dyan, ha? Lolo ko nga, okay na rin lang yun, nakalaylay naman yun. Inang bibig mo. Ayun pa na dito ko si Lala. Naku, tumutulog kamay mo. Tapos minamakoy ka lang ng apo mo, Jeps, no? Oo. Siyempre, naka-wheelchair ka, tumutuloy yung laway mo. Diyan kay Lola, nakadiri yan eh. Oo, di ba? Sabihin kay Eva, sabihin ni Eva sa anak niya, why don't you want to go to Lolo? I don't want to, Lolo smells like pee. Naiihi siya sa salawal eh. Oh no. Oh no. Kaya naman i-convert yung ng lolo na from love hanggang sa anger, sa hatred, di ba? Yan, manang-mana sa'yo yung anak mo. Putang ina ka. Wala kayong pagmamahal sa magulang nyo. Mga hindi kayo marunong respeto sa pinanggalingan ninyo talaga, mga Justin Batanare. Putang na, magsilas ka kayo! Huwag na kayo makabalik-balik dito ha. Tapos maya-maya mo nagtataka ka, ba't hindi na nagme-message siya anak mo. Ang ina mo rin eh. Oh man. Ay nako. Well, at least pare, I think yun naman din talaga yung cycle ng buhay pare. Para sa mga nagtatry, kung hindi talaga pala rin, marami talagang iba pang pwedeng gawin or para dun na nandyan na, or para naman dun sa mga naging magulang ngayon, tawanan mo na yan. Unless, gusto mo talaga mag-quit. Mag-quit ka, huwag ka magpakita, pare. Tangin, sirain mo na talaga yung ng bata. Diba, Mac, no? Oo. Diba yung parang, bibigyan mo ng konting pagmamahal, tapos babawiin mo. Puta, parang kang gago. Nakaka-packing shit yun, pare. So, kailangan kasi talaga, pag ganyan anak, iba yung galing talaga sa'yo, yan. Parang pinaka-last resort talaga yung aampon ka, yung mga ganyan. Iba talaga yan. Kasi kung pwede lang natin balansehin utang ina, ito si merong siyam na anak, o ito hindi nagkakaanak, o bigay mo yung iba mong anak dito, hindi naman pwedeng ganoon Oo, parang malabo yun. Tsaka yung tayo nga na ganito, di ba pare? Ako nga, nung mga laki sa lola, hinahanap mo pa rin pagmamahal ng magulang mo. Dati pare kapag nagagalit sa akin, hindi ko ba nakukontento? Siyempre, mahirap makontento ko, lalo na kapag nakikita mo sa ibang tao. Yung Pasko nila, yun, nag-struggle ko nung araw. Pagka nakakita ko ng pamilyang po, pag Pasko, puta nakakaduwa. Oo, kaya nakaka-depress ang Pasko eh. Walay kayo ng mano. Kaya ngayon, pare, tradisyon mo na talaga. Ngayon, kaya tayo makulit sa mga anak natin, di ba? Wala lalabas, Pasko. Pero hindi mo masabi ng diretso, inaastig-astig mo lang na parang, ito talaga. Ano ba? Ganun talaga. Pero sa isip-isip mo, yung magyakapan tayo as family. Hindi nyo na ba love si Papa? Hindi mo na nga kayo nagtithank you kapag binibigyan ko yung extra siopaw. Ay, no.
maintain lang sa kaalpahan. Kasi kapag ka nasobra ka sa yung paalpa pare, yan yung nauuwi sa nagsusuntukan sa resort. Kaya full circle pare, doon natin tapusin. Tangin na masyado pare. kayong paalpa. Express yung feelings yung mga puking ina ninyo. Kaya kayo naging susuntukan sa beach eh. Labo, siring na siring. Di ba, Mac, no? Pag tayo nga nag-beach, pare, kalmahan. Gusto natin humiga. Tumulala. Kahit na hindi mag-swimming, pare. Minom ka lang na isang beer. Lamig. Yan. Basta may hawak ka lang na malamig. Yun yung the best dun. The best, pare. Tapos medyo tipsy-tipsy. Ay, sarap. Makikita mo yung mga apo mo, mga anak mo nagtatakbo, nagtatampisaw. Nako, Tapos napakaganda bigla may mag-play ng video ng El Mundo na wala sa tono. Patay. Tuhan. No, patay. Tapos. Anyway, tapusin na natin ito rito. Maraming salamat sa mga tropa-tropa dyan, yung mga nagantay nung nakaraan, di ba? Ba't di kayo nagsipag-comment ngayon? Magsipag-comment kayo naman. Masyado kayo matampuhin. Na-late lang kami ng konti. Di ba, Mac? Yes. Pasensya na, hindi namin alam kung anong itsura nitong episode na to dahil sa pukoy ng inang internet ko, no? So, tsaga-tsaga lang ulit. Pasensya na po. Salvageable naman. Kunyari, para lang kayo nakinig doon sa mga tropa nyo nagkukwentuhan sa telepono, tapos yung isa wala signal. Pare, saan ka, pare? Tsaka sanay naman yung mga yan sa gantong ano natin, pare. Quality ng ano natin, audio natin. Hindi naman, ang maganda nito, pare, hindi problema audio. Naghahang ka lang. Naghahang lang paminsan. Mas masama nga yun eh. Hindi magka-sync eh. Anyway. Try natin yan, pare. May mga pangarap tayo. Oy, nga pala. Special Limak na Bares, pare. Out na sa YouTube. Yes. Oo. Pakipanood naman sa YouTube. You can check it out, no? I mean, yeah, pwedeng pandagdag ng views. Pwede namang request ng ganyan. Or, panoorin nyo rin talaga kung trip nyo. Kunyari, di ba marami tayong mga listeners, Jeps, na hindi tayo na-tiyempo mapanood? So, baka next naman yung kay Jeps naman, di ba? So, ito na yung time para mapanood yung ating mga jokes, panlibang, pang-aliw, di ba? Kung di kayo magkaanak, di ba? Hindi kayo magkaanak parehas, nood kayo na special ko. O, tingnan mo, pagkataas nyo panoorin. Ay, hiwalay na kayo. Hiwalay na kayo. Dahil kakakantutin ko, ang nanay mo. Nanay mo. Nakita mo ba yung ending ko? Kung paano ginawa ko sa ending? Galing, pare. The best. Tangina, pare. Sinara ko kagad. Wala nang ano. Walang kabugabog. Walang palakpakan. Walang fanfare. Walang fanfare. Fucking shit. Credits kung credits. Credits. Ang haba lang na intro. Buti nga meron pag ganun. Putang ina, di ka patapos. Pero alam ko eh. Ang target ko dun supposedly yung intro 3 minutes. Kaya lang puta hindi kaya talaga kahit anong gawin ko. Hindi kaya sa 3 minutes. 5 minutes. Kailangan mo kwento pare. Sabi ko, naisip ko na lang. Panoorin doon, wala na akong magagawa. Pero kung awareness pa rin siya para sa eksena yun eh. Oo. Pwede nyo naman din siya kung atat na kayo manood ng joke. Skip nyo muna yung intro. Skippable naman. Skippable naman. May marker naman. Skip nyo yung intro, tapos balikan nyo na lang kapag kami tayo. Nilagyan ko na rin ng chapters pare para mapili rin nila kung anong jokes na yung gusto nilang marinig. Alam mo yun. Ako, the best talaga to. Sana ganyan din ako. Pare, para walang reklamuhan. Ano ba naman mga jokes nito? Walang ganun. Pili ka. Ano nyo lang pare, like nyo lang. Tangay na, hindi kailangan ding magano. Kung trip nyo mag-comment. Para lang baka i-push lang din ni Algo somewhere to some people, di ba, na para discover man lang. Kasi aminin na natin, hindi po talaga pa kami mahal ng algorithm ng kahit anong social media. Wala talaga. So, wala talaga. Lumalam. Hindi tayo nag-exist. Kasi consistent eh. May Facebook si Mac. Yan, may presence si Mac sa Facebook. Pero hindi rin ganun hindi rin siya nagsusunod. So, tulong yun na lang din siguro tulong niyo. Wala na. Dami na natin sinasabing sat-sat. Basta panoorin nyo na lang. Yun, pare. Batang na po. The Mac na Bares Comedy Special. Out on YouTube sa Stand Up Mac na YouTube channel. Tama? Yes, sir. Stand Up Mac. Yes po. Para sa mga shows, check out nyo lang comedycrew.com and then ano pa nga ba? Kung may oras kayo, mag-headline ako sa Makati this coming Friday kasama si Grisunyo. Live sa may Mayapis sa may The Lounge Cafe and KTV. Yeah. Sa The Lounge.
Sa The Lounge. Punuin natin po. Kahit 50 man lang, tangina, 100 capacity yun eh. Wala naman akong draw. Ganun ba? Wala na yan, Jeff. Wala ka na dyan sa 15. Okay na ako sa 15. Pwede na. Actually, realistic yun. 15. 30 nga. Oo, sobrang ano na yun na parang, oh shit, ano nangyari? Ba't tumabot tayo ng gano'n? Yun eh. Yun pare. Yung realistically speaking, di ba? We'd rather remain underrated. Joke lang, hindi. Ayoko mo underrated. Okay. Yun lang. Tapusin natin to rito, pare. Yung mga shoutout sa next episode na lang, pare. Nasa ibang laptop ako. Pasensya na kayo. At ako'y naka-mobile dahil nasa Manila ako. Yung net eh. Okay lang, pare. Wala lang problema. Ano naman, mas manageable to kaysa dun sa mga dati nating episodes, pare. Ayun naman pala. Yes, sir. Okay, thank you. Maraming salamat sa lahat na nakikinig at patuloy na nakikinig ng aming podcast. Lagi niyong tatandaan. Yes, tangina nyo. Isipin nyo lang, may Diyos. Magkakaanak din kayo, pare. Or pare, putok mo sa loob. Ganun lang. Putok and pray. At tama, pray and pray. Alright. Popping. Parehas pray. Nag-pray ka na wag. Nag-pray ka na sana oo. Stop.